August 26, 2012, ang araw na gumawa ng kasaysayan ng Smart Gilas, Pilipinas. Pero bago tayo dumating sa araw na ito, hindi naging madali ang daang tinahak ng ating national team. Minaliit, inangasan ng mga banyagang lahi pero sa huli, bandila pa rin natin ang pinakamataas na winagayway sa torneyong yon. Ito ang storya ng larong nagbigay kahulugan sa tunay na puso ng Pinoy basketball, ang 2012 William Jones Cup. At tulad ng mga kwento sa pelikula, umpisahan natin ang storya sa mga bida, ang mga nangahas. J.R. Reyes at Sol Mercado from Meralco, Ranidel de Ocampo at Larry Fonacier sa TNT, Sonny Tos, L.A. Tenorio, Mac Baracael sa Alaska, Jeff Chan at Gabe Norwood sa Ross, Enrico Villanueva sa Ginebra at Gary David sa Powerade. Beefed up with Garvo Nanete from San Beda, Matroser at ang naturalized nating kuya na si Marcus Douthit. Lahat na nga hanapin mo ay nasa lineup na ito. We have a court general in L.A. Tenorio and Sol Mercado, exceptional shooting guards and forwards kina Fonacier, David at Ranidel, defensive gems kina Norwood at J.R. Reyes, at syempre ang sentro ng sistema natin na si Kuya Marcos. Sila ang 14 na manlalarong humarap sa mga higante ng Iran, Sokor, Japan, Lebanon, Jordan, Taipei at USA. Coming to this tournament, dalawang koponan ng favored to win the championship, ang defending champs na Iran at ang nagbabalik sa torneyong Team USA. From 2009 to 2011, pinagharian ng Iran ang Jones Cup. Tatlong sunod-sunod na ginto ang naiuwi nila simula 09, kaya naman inasahan na talaga ng marami na mauulit nila yan noong 2012. Para naman sa Team USA, they have always been consistent sa torneyong ito. Dalawang ginto noong 2005 at 2006 at isang pilak noong 2008. It's not a secret na naturally gifted ang mga kanong maghalimaw sa basketball. Kaya the tournament was set for these two teams. Sila ang mga paborito at sila ang inaasahang maglaban para sa kampyonato. Pero enter Smart Gilas, ang munting national team ng Pilipinas na bukod sa talento, ang puhunan ay puso at pagmamahal sa laro. Never naging consistent sa Jones Cup ang Pilipinas bago ang 2012, 3 medalya lang ang nasungkit ng bansa sa nakaraang 13 taon. That was 2005, 2007 at 2011 kung saan nagtapos tayo as third place finishers at nakapag-uwi ng bronze medals. Bottom line, we were considered as isa sa mga panggulo lang sa totoong laban ng Iran at USA. Pero in the end, Smart Gilas proved them wrong. Coming into the last day ng torneo nga kasi, ito ang standings ng top 3 teams. Philippines at the top with a 6-1 record, only losing to Lebanon, Iran at 6-2 and USA at 5-2. And with the Philippines and USA set to face each other sa last day ng Jones Cup, you see nakasalalay sa larong ito kung sino ang magkakampyon. Kapag natalo ang Pilipinas, we can go as low as 3rd place at kung manalo naman, silyado na ang ginto para sa atin. Kaya ano nga bang nangyayari sa larong yon? Tara balangkasin natin. Umpisa pa lang ng laro, obvious na ang size advantage ng mga kano. Nahirapan nga tayong sumabay sa ilalim at hindi pa nakatulong na pumapasok practically lahat ng ibitaw nila. Etong 6'5 na si Jermaine Barnes nga, 3 sunod-sunod na jumpers kaagad ang nailista. Kaya naman ang lakas ng loob mag-angas ng maaga. Pero hindi ata niya kilala si Norwood dahil sa sumunod na play, butata ang inabot niya. Sumabay pa ang init ng kamay ni Jeff Chan, nakasagot tayo kaagad sa pasiklab ng Team USA. Kaya ang kaninang nag-aangas na si Barnes, ayun, simangot bigla. Pero sa kabila nito, maagang nakalayo ang Team USA at nagbaon ng 11 puntos na kalamangan sa first half. Wala malalaki na athletic pa. Kaya nahirapan talagang makipagsabayan kahit si Douthit sa kanila. Ilang beses na nga siyang hindi nakababa dahil sa pagod, kaya pasalamat tayo at nag-init ang shooting ni Jeff Chan dahil kung hindi, malamang mas malaki pa dyan ang tambak natin. Pagpasok ng second half, dito na mas gumana ang sistema ng Gilas. Offensively, nakasabay tayo. Ang infamous dribble drive offense ay on full swing pagdating ng third quarter. Marami kasi tayong options sa dribble drive system natin noon. Maybe a guard-to-guard action perfectly exemplified sa play na ito. David driving, then kicking out to Chan for the open 3. Or dahil combo forwards and 3 at 4 natin, pwedeng si Norwood ang sumaksak, then dish to someone on the wing tulad ni Gary David. This play has worked wonders para sa atin, kaya ilang taon din itong naging puno ng sistema ni Coach Sean. Pero fast forward tayo 3 minutes left sa third quarter. We were down 12 points and this is when Tenorio decided to take over. The smallest guy on the floor, walang takot na sumasalaksak sa depensa ng mga higante ng USA. They may be big pero mas malaki ang puso ni Teniente. And to end the third quarter with a 7-footer sa harap niya, LA did the unthinkable. Imbes na magsettle sa isang jumper, i-challenge Vandermeer into a layup. And what you're witnessing mga sir, is the birth of the pambansang reverse. At sa tulong ni LA, we were only down 8 points entering the fourth, from the biggest lead na 14. Nagpatuloy ang heroics ni Tenorio sa fourth quarter. Inumpisahan niya ito with a jumper na 3 to cut the lead to 3 points. Kaya napilitan na nga ang USA na asawahin itong si LA. Tingnan nyo na lang kung paano i-deny ni Justice si Tenorio. Parang lintana Pero sa sobrang tutok nila kay Teniente, nakalimutan ata nilang may Fonacier, Norwood at Douthit din tayo. Kaya tres ni Norwood sinundan ng layup at tres ni Fonacier, then Douthit naman sa loob.
Nagulantang ang USA sa dilemang binato sa kanila ng Gilas. At eto talaga mga sir, etong simpleng play na ito ni Tenorio and Douthit ang pinakasusi sa run na ito ng Gilas. Ang single high screen action ni Teniente at Kuya Marcos. Hirap na hirap ang USA na bantayan yan. Kaya inabuso talaga ng Team Pilipinas ang play na ito. Una nating nakita yan 8-minute mark ng 4th quarter. Tabla ang laro at 59. Single high screen ni Douthit, umibabaw ang defender, kaya naiwan si Tenorio floater then 2 points. Ganun lang kasimple. 61-59, this was the first lead of Gilas since the first quarter. Pero makulit talaga itong USA, ang hirap ipagpag. Sa tulong ng hot shooting ni Justice, Marshall at Barnes, hindi nakalayo ang Gilas. Kaya 26 seconds left in the game, we were down a point, 74-75. And it all comes down to this play. At ang dinisenyong play ni Coach Chot, ang single high screen action with Douthit and LA. Tenorio with an 18-footer! Yes! Yes! Big shot by LA Tenorio! And right now, we only need a stop! Tuloy-tuloy na tayo dito! Oh, hindi na tumayo! Ang tirang ito ang bumasag sa angas ng mga kano at nagpatunay na hindi dapat maliitin ang kupon ng naglalaro ng may puso. Final score 76-75, nasilat natin ang USA para maiuwi ang ginto ng Jones Cup. That was historic. Only the 4 times sa 34 na taon ang torneyong yon. At ang mas mahalaga pa, dito nag-umpisa ang pusong Pinoy trademark ng Gilas na nagpatuloy sa sumunod na dekada. Kaya sana sa darating na FIBA World Cup ay mahugot nila ang inspirasyon na ginamit ng ating 2012 national team para harapin ang mga higanting banyaga na mas malaki at talentado sa atin. Kaya good luck Gilas Pilipinas, puso.